ba? Pag may malilate dyan, ang tagal mo hinintay, may inis ka, di ba? Huwag mong sayangin. Ayoko naman nagnanakaw. Si Jay Ilagan lang. Siya lang yun ang iwan sa akin. Yung pagiging addict ko. Balikan na natin ng bata ka pa. Ang aga mo pala na in love, ma'am. Oo naman. 14? Yes. Sorry nagkaroon ako ng yung pagkadalaga. O sige, sa diretso na natin, nagka-mens ako, 9 years old ako. So, ang bilis kong naging dalaginding. So, ano pa lang ako, actually 10, 11, 12, 13, mukha na akong 16, 17, 18. Kaya nung pumasok ko sa show business, 14 ako noon, yung mga roles na napunta sa akin, talagang parang mga roles na nakakasama ko si Vivian Velez, o yung unang role ko, kasama ko si Alma Moreno. May pagka-ano na, yung medyo hindi naman pre-adult, pagka-adult, dalaga na. Kahit na 14 lang ako, nabibigyan ako ng medyo mas matured na roles. Ganon. Pero may mga, as you grow up, or grow older, parang nagkaroon ka rin ng mga hindi magandang experience sa love life. Ay, marami. Pero ang hindi ko pinagsisisihan, lahat yun, hindi naman ako napilit. Kumbaga pinilit. Lahat naman yung ginusto ko. Kaya lang ako, sige, subok. Okay ba to? Gusto ko siya. Pero parang hindi siya magandang kapartner. Pero try ko. Ganyan lang, baka mabago. Ay, pagka hindi, ay, goodbye. Ganun naman. Hindi yung may experience ako masama. Kung naging broken-hearted man ako, it was because ako yung lumayo. Dahil hindi maganda yung nakikita kong future. Ganun naman. Wala naman yung nang-iwan sa akin na bigla na lang. Si Jay Ilagan lang, nung namatay siya. Bigla na siya na. Yun lang. Akala ko ba ayaw mo i-mention mo? Hindi, yun lang. Siya lang yung nang-iwan sa akin. Iniyakan mo yun? Sobra, syempre. Hindi lang isang taon, maraming taon. Tapos nakilala mo si Sir Duke. Yes. Ganda ng love life niyo, no? Oo naman. Parang fairy tale. Oo, yun na hindi ko inisip, na ginibap ko na sabihin. Sabi ko, Lord, ikaw na lang ang love life ko. Kung ayaw mo akong magkaroon ng asawa, okay lang sa akin. Pero pag gusto mo, pwede ba, bilisan mo na. Matanda na ako. Tapos nagkaroon kayo ng renewal vows ng 20... Yes, before pandemic yun. Oo. Yes, I think so. So, ilang taon na yung kasal kayo, ma'am? 30? 1999 eh. So, 26, 27. Tapos nakita ko yung naging kaibigan kayo ni Miss Hilda. Kamusta Oo po naman. yun? Best friend din kayo. Oo. Nakakatawa yung mga interview. Actually, naging kami noon nung ginawa namin yung kumahawi man ng ulap. Kaya lang nung pahawi man ng ulap, medyo hindi na kami nagkita. Tapos hanggang sa marami nangyari, napunta na siya sa Amerika. Nakapag-asawa siya. Pero matagal na mga 15 years ago. Pero sabi ko lang, friend ko kaya siya. Sabi ko gano'n. Pero sabi sa Facebook. Sa Facebook, kasi matagal nang tinanong ko pa doon sa isang anak niya, sa panganay. Sabi ko, friend ko kaya si mama mo sa FB. Subukan mo, tita. Sabi ko, pagka nakita ko doon sa mga suggestion na, Lord, sige na. Sabi ko, gusto ko siyang makapag-reconnect. So, ayun. Biglang may lumabas. Tapos, nag-send ako ng friend request. Tinanggap naman niya kagad. Tapos, kwentuhan kagad kami sa chat. Oo. At hindi kayo nag-usap ng dati. Walang pinilikan. Walang ganon. So, bagong friendship yung nabuo. Oh, yes. Iba na. Tapos, nakakatuwa pa nga. Yung pa, matagal na noon. Tapos, nung pumunta siya dito, ay, nandito ka. Sana magkikita kami. Kaya lang, busy siya eh. Tapos, nagpa-follow ko sa kanya sa IG. Siya rin nagpa-follow sa akin. Tapos sabi ko sa kanya kung pwede ko siya i-guest sa vlog ko. Sabi niya, basta sabi niya, sasabihin niya, okay, I will tell Otep my love. Sabi niya ganun. Ay, sabi ko, kinilig naman ako, my love talaga. Saan tawag mo sa akin? Yes, my love. Thank you very much. Wala kayong samaan ng loob nung before pa. Matanda na. Tapos siguro kung meron man noon lang yon. At saka hindi sa amin ang galing sa paligid. Pagka nga hindi pa kami nagkakaroon ng chance na magkwentuhan talaga about those. Kung dumating yung pagkakataon, magkakaliwanagan yan. Pero ngayon lang, di naman importante na yun. Ano yung mga kaya mo ipayo sa mga bagong artista ngayon para
hanggang masundan mo lang nila kahit katiting yung Ami, Austria. Ay, ang may papayo ko lang, hindi yung, wag niyong ambisyonin yung sumikat. Wag niyong ambisyonin yung maging superstar. O pwedeng part yun, pero ang unang ambisyonin mo, yung maging mahusay ka sa trabaho na to. Yung maging kapanipaniwala yung gagawin mo, yung mag-enjoy ka, makakilala ka ng maraming tao, marunong ka makapag-adjust sa iba't ibang klase ng tao, alam mong intindihin iba't ibang klaseng tao. At Hindi ka higit sa nanapa. lahat, yung craft mo, yung trabaho mo mismo, ang unahin mo, intindihin mo, alamin mo kung paano, yung tama, yung dapat, yung maganda, yung kapanipaniwala. And then everything will follow. Kung magaling ka, sisikat ka. Kung magaling ka, maraming kukuha sa'yo. At kung magaling ka, mauusay ang attitude mo, tulad ng sinabi ko kanina, tatagal ka. Ganon. Ang ganda. We'll be right back.